sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa amin pong pakikinig ng salita mo sa araw na ito, buksan mo po ang aming mga puso, ang mga isip, at ang bawat marinig namin, Panginoon, ang mensahe mo ay matanim sa puso namin upang kami, Panginoon, ay makapagpatuloy na mabuhay ng may panibagong buhay na nagmula po sa Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, para mas malinaw yung mensahe ng Panginoon ay medyo iaayon natin sa panahon ngayon. Alam mo yung social media, yung Facebook. Diba, merong sa Thursday, merong pinopost doon. Ano yung pinopost? Throwback. Throwback. Mag-post sila ng lumang litrato. Tapos, mag-post sila ng bagong litrato yung ngayon lang tinunan at kapansin-pansin na mayroong pagkakaiba. Hindi lang pagkakaiba na ang iba ay gumanda, ang iba ay tumaba, ang iba ay pumayat. Kundi ang makikita natin doon ay isang patunay na sa lumang litrato lilipas ang panahon at makikita na mayroong malaking pagbabago. Bakit kaya gusto ng tao binabalik nila yung picture nila nung sila ay 18 years old, sila ay 20 years old, but gusto nilang ibalik yun. Marahil mayroong magagandang bagay na memory doon. Kaya nila yung binabalik-balikan. Pero sa buhay natin bilang mananampalataya, there is no throwback. There will be no throwback. Sabi doon sa movie, no rewind. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi po pwedeng paatras, pabalik. Kundi ang buhay mananampalataya ay kailangan padiretso. Bibigyan ko kayo ng isang larawan sa isip nyo. At habang nakikinig tayo ng mensahe ng Panginoon, paminsan-minsan isipin natin yung larawan na babanggitin ko. Mayroon kang makikitang butas dyan sa daan. Ngayon ay may tubig. Yan yung kataas ng butas, yan ay may tubig. At yung tubig ngayon ay nananatili doon sa butas. 5 buwan, 6 na buwan, 1 taon, 2 taon. Isipin natin, ano ang pakinabang ng butas na mayroong tubig? Masasabihin natin siguro sa 1 taon yung tubig na yun ay may lumot. Siguro yung tubig na yun ay may burak sa ilalim. Pero pansinin natin, may pakinabang ba doon sa ganong sitwasyon? Ang tawag doon is stagnant water. Makakaroon ng sikitin, makakaroon ng lamok, lilipad yung lamok mula mataas ng parang hanggang Plaridel, hanggang Maliwag, kakagat ng bata, makakaroon ng dengue, mamamatay ang may dengue, lilipat ang lamok kung saan at yun ay nagmula doon sa stagnant na tubig. Ibig sabihin, walang pakinabang yung tubig na yun, kaya kailangan yun ay mawala. So, ano po implication noon? Yung buhay.
Kapag ang buhay natin ay nananatili lang tayo sa ganito, we are contented Monday until Saturday, we are waiting Sunday to come to the church, singing worship and praise to the Lord. Kapag ang buhay natin ay ganun lang, mga kapatid, bukas araw, ilan na lang tayo. Kapag ganoon lang ang buhay ng mga mananampalataya na sinasabi ng Panginoon na nakipag-isa kay Kristo at siya ay isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, doon sa buhay mo, kailan mo nakilala ang Panginoon? Kilala mo ang Panginoon, sige, balik ka. 3 taon. Pabalik 3 taon hanggang ngayon. Doon ba sa mula ba ng 3 taon na ang buhay mo noon, kung paano ka natagpuan ng Panginoon noon, iyan pa rin ba yung buhay mo ngayon after 3 years? O merong pagbabago? Hindi po nakikita, hindi po nagagalak ang Panginoon sa isang buhay na walang pagbabago. Lahat po tayo nung tinanggap natin ang Panginoon bilang Lord and Savior, binago niya na tayo. Ang una niyang binago sa atin, yung puso natin. Yung puso natin na dati ang naghahari ay ang kasalanan, binago yan ng Panginoon at pumasok ang Panginoon sa puso natin at siya na naghahari sa atin ngayon. So, makita natin na ang Panginoon nating Jesus ay umaasa na merong mababago sa buhay natin at umaasa na araw-araw tayo ay mababago. Ang binata natin kanina, they are new every morning. New every morning. New every morning. Ang buhay natin binabago ng Diyos bawat umaga, bawat umaga. Kung suplada ka ngayon, pag-gising mo bukas, bago ka na, hindi ka na suplada. Kung madamot ka ngayon, pag-gising mo bukas, hindi ka na madamot. New every morning. Alam niyo yung commercial noon sa shampoo, naalala niyo, sabi ng babae, tinanong na yung buhok niya. Sabi nga, my hair looks good every day. Ibig sabihin, ang buhay natin bilang mananampalataya ay may pagbabago. Unang binago ng Panginoon sa atin yung puso natin, ginawa niya yung tahanan. Ginawa niya ang banal na tahanan ang puso natin. Kaya kinakailangan ang lahat ng bagay ating isipin, ating sasabihin na mumula ito sa puso. Amen. Mag-throwback tayo. Ano pa tayo dati? Mag-throwback. Mag-throwback tayo nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Alam niyo ba na dati hindi natin kilala ang Panginoon Jesus? Tayo kaaway ng Diyos. Tayo ay kaaway ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin, akala natin ay tama, pero ang totoo, kaaway tayo. Kaya kung minsan ang katuwiran natin noon, bakit? Anong ginawa ko mali? Wala naman akong nasaktan. Wala naman akong inapakan. Anong nagawa kong mali? Lahat yun, akala lang natin. Yun ang pinakatama. Pero ang totoo, kaaway tayo ng Panginoon. Pag sinabing kaaway tayo ng Panginoon, kaibigan mo noon sa Panginoon. Kapag kaaway ka ng Panginoon, meron kang kaibigan. Kaibigan mo ang sanlibutan. At kung ano
kung ano ang nasa sanlibutan, yun ang ating ginagawa. Kung ano ang nasa sanlibutan, yun ang ginagawa natin. Diba? May mga buhay. Kung mapapansin natin ang buhay natin, kung ano ang ayon sa sanlibutan, yun ang buhay natin. Nakapattern ang buhay natin sa sanlibutan. Sabi po ng Santiago chapter 4 verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo nalalaman na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay pinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Alam mo, ito sanlibutan? Wala tayong makikita maganda rito. Kahit lumipas pa ang 10 taon mula ngayon, wala na tayong makikita maganda dito sa sanlibutan ito, sapagkat ang sanlibutan ito ay kontrolado ni Satanas. At ang sanlibutan ito walang ipapakita sa atin na pangit. Puro maganda ang ipapakita ng sanlibutan sa atin. Para tayo maakit. Para tayo ay matukso. Pero ang sinasabi dito ay kapag ninanais mo maging kaibigan ang sanlibutan, kinakalaban mo ang Diyos. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos, sa Ama. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Lahat ng bagay ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagnanasa ng mata at ang pagmamahal sa buhay na ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, makita niyo, mga tao ngayon, kanina dumaan mula sa bahay, kaya sa San Juan, merong napakaganda bahay na bagong gawa lang. Sabi na tayo si Kagada, Kuya Romy, tingnan mo yun, no? Ganda ng bahay. Sabi ko kasi marami silang pera eh. Pero crisis na, marami na naghihirap, no? Maparat sila. Nakakapagtayo pa sila ng magarang bahay. Pero hanggang saan yan bahay ng maganda niya? Hanggang saan? Kasya ba yan doon sa kabaon mo? Kasya ba yan doon sa lupa na binili mo? Hindi. May iiwan mo yan. Ano may bibigay niyan? Mahal sa buhay, pag-away-awayan yan. Dahil akala ng tao, kapag maganda ang bahay mo, dito sa sanlibutan, okay ka. Kunin mo yun. Dapat ang buhay natin ay hindi nakatukon sa mga bagay na nasa sanlibutan. Dahil malinaw ang sinabi ng Panginoon, ang lahat na nasa sanlibutan ay mawawala. Sa verse 17, mawawala
sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sa buhay natin, kapag binago tayo ng Panginoon, kinakailangan namimili tayo. Isang buhay na nakaayon sa sanlibutan o isang buhay na bago na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, ang isang kalooban ng Diyos, lahat tayo kailangan nangangaral lang sa salita ng Diyos. Hindi dito. Hindi. Lahat tayo dapat nag-minister sa ibang tao, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Daming pastor, daming Kristiyano, daming pastor na masigasin, mahusay, magaling, pero ang pamilya wala sa Panginoon. Kinakailangan ang bagong buhay natin, nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Hoy, marinig ka. Mahal ka ni Jesus. Talaga, oo, mahal ka ni Jesus. Yun lang ang sasabihin mo. Bakit di mo masabi? Ang bagong buhay, ang iyong business, kapwa mo, ay yung business ng Panginoon. Ano yung business ng Panginoon? Anong mandate ng Panginoon? Ang bawat isa ay maligtas. Sapagkat ayaw ng Panginoon na mayroon mang isa na mapahamak. Alam nyo, napakahirap dalhin sa kalooban yung alam mo ang totoo pero hindi mo sinasabi sa kapwa. Kaya ang sabi ng Panginoon, nung tinanggap natin ang Panginoon bilang Lord and Savior, tayo yung mga saksi, tayo yung mga witness ng Panginoon. Ano yung witness? Ikaw yung witness na dadalhin sa korte at sasabihin mo kung ano ang nakita mo, kung ano yung totoong nakita mo at nalalaman mo dun sa kaso. Tayo yung witness, tayo ang nakakaalam kung paano ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus para sa ating kasalanan at kasalanan ng ating kapwa. Kaya i-witness natin yun. Bakit hindi tayo mag-witness? Bakit hindi tayo maging saksi kung ano ang nalalaman natin sa Panginoon na iyon ang ginawa ng Panginoon dati? Kaaway tayo ng Panginoon. Binago niya tayo, ngayon itinuring niya tayo kaibigan, itinuring niya tayo mga minamahal. Mahalaga tayo sa Panginoon, naging special tayo sa Panginoon. Pero Monday to Saturday, kapag ang buhay natin ay katulad lang ng tubig sa balon na hindi nababago, walang maganda. We are not happy. Kasabihin nga natin, itatanong ko nga, masaya ba tayo sa pagiging Kristiyano natin? Ang Sunday, ito yung piging ng Panginoon. Ito yung paghahanda ng Panginoon. Naghahanda ang Panginoon ng mga pagkain espiritual. Dito, iniipon ng Panginoon ang lahat ng Kanya. Siyempre, sa isang handaan, pag may handaan, tapos tatatso, apat lang ang bisita, tapos ang dami lang ang pagkain. Ano ba yan? Ang daming handa, tapos apat lang, 5 lang. Dito lang kakaibigan ng maganda. 5 lang ba yung kanyang inimbita? Ganyan pag Sunday, na hindi nagiging kagalakan sa Panginoon na yun. Lumilipas yung panahon na ganito lang tayo. Yung ganito lang yung life natin. Mga kapatid, sabi ko na, gumising tayo. We will be celebrating our 15th
year anniversary. Kung ang Panginoon ay aasa sa atin na sa 15 taon, bawat taon ay mayroong isang membro. Siguro tayo dito ngayon ay 15, sa bawat taon may isang membro, may manaragdag na 15. Pag nag-celebrate tayo ng anniversary, we are 30. Pero kung from the beginning, we are 15, and after 15 years, 15 pa rin tayo, may problema. Ang ibig sabihin, katulad lang tayo ng tubig doon sa balon, na hanggang doon lang, kontento lang doon, na nandun siya, pupuntahan ng kitikite, magkakaroon ng lamok, mamimerwisyo yung lamok. Ganun lang yung buhay natin, and definitely, sigurado hindi tayo masaya. Minsan, may kumpara nga natin yung sarili natin, sa kapitbahay natin, hindi nga sila Kristiyano, pero umaangat yung buhay nila. Tapos tayo, mga Kristiyano, umaasa tayo sa Panginoon, pero naiiwan tayo. It is because kontento na ba tayo? Kaya inawit natin, napakaganda nun. They are new every morning. New every morning, inulit pa. New every morning. Yan po ay nasa aklat ng Biblia. Yung katapatan ng Diyos sa atin. Bukas, magdala may anak mo. Kasama mo rito sa isang video ng anak mo. Sige, paglipas ng isang taon. Dahil mo naman yung sunod ng anak. Sige, sunod dahil mo. Sino man yung gusto mong dahil sa Panginoon? Binibigyan na tayo ng Panginoon ng babala. 7.8 earthquake is not easy. Hindi yan mabagal. Binibigyan ng Panginoon, sabi ng mga tao, dahil nagpo-comment, yung mga taga-Davao, dapat magsisi na ng kasalanan. Yes, correct. Pero dapat ang mga Kristiyano ay gumising na at mangaral na ng salita ng Diyos para yung mga taga-Davao na yan. Kung meron ka mga mag-anak yan, makilala nila ang Panginoon. At kung sakali mang bumalik ang dito, 8.9, 8.5, 9.0, maging casualty man yung mahal mo sa buhay, you are so happy because He is in the Lord. Pero, yun, alam niyo ako umiyak ako sa Panginoon. Yung Bible study sa Panginoon. Hindi basta-basta yung Pastor Romy ang mag-ministry. Iiwan mo yung inaalagaan mo. Ang Bible study ay mag-uumpisa ng alas 6 ng gabi. Bago ka umalis ng bahay, nilinisin mo lahat. Lahat kailangan malinis bago ka umalis ng bahay. Aalis ka ng bahay alas 4, magbibiyahe ka. Napakainit. Pagkatapos, nandun ka na sa lugar, dapat may message, Pastor, wala po muna tayo Bible study ngayon. Ganun ba? Babalik si Pastor, kung kailan nandiyan na si Pastor sa San Miguel, ay Pastor, balik po kayo, tuloy daw po yung Bible study. Wow! Nagagawa ito ng Pastor. Nagagawa kaya ng mga Kristiyano. Mga Kristiyano, kapitbahay lang pupuntahan nyo. Gawin natin. Mabuhay tayo sa panibagong buhay sa Panginoon. Amen. Kumilos tayo. Sa anniversary, 4 ilalagay sa harap, magpapaawit. Kung tayo 15 minus 4, nasa harap yung 4. 11 matitira dyan. Uupo yung isa sa gram. 10 ang maiiwan.
aakyat sa gitara yung isa, nine ang mailiwan. Yung nine na yan ay biyaya ng Panginoon at pagkatapos sasabihin natin, Happy 15 year anniversary. Alam niyo ang kumpanya, kapag hindi na productive, sinasara na ng may-ari. Kapag hindi na productive ang isang kumpanya, isinasara na ng may-ari, ngunit ang Panginoon ay Diyos. Ito ay gawain ng Diyos hanggat nagbibigay ang Diyos ng napakahabang panahon at pagpapasensya upang ang mga tao ay magsisi, magbalik loob sa Diyos. Dahil ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na yung partner mo araw at gabi. Kaya mo, ayaw ng Diyos na siya ay mapahamak. Kaya tayo, sabihin natin, hindi naman madadala natin sila dito. Yung madala natin sila sa Panginoon at ang bawat gagawin natin sa church at gagawin natin sa bahay na katulad ng ginagawa natin sa church ay hindi nila kukontrahin, hindi tatanggapin nila ito. At sa ganung paraan, the Lord will bless every family. The Lord will bless those who will obey the Lord. Makikita natin pamilya pupunta dito. Pupunta dito. Kailangan po ng Lord yung pamilya natin. Kung hindi tayo ikinos, sayang lang. Bakit tayo binago ng Panginoon? Kaya huwag tayong mabuhay sa lumang buhay. Tayo pa natin doon. Wow. Yun ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong mabuhay bilang katulad ng dating nilalang. Mabuhay kayo bilang bagong nilalang. Ang sabi ng Panginoon, lahat yung lumang pagkatao, bakit nakaitim yun? Yung lumang pagkatao, bulok yun. Bulok yung lumang pagkatao. Kaya umalis tayo doon. At sabi doon, sa halip, napalitan na ng mga bago. Hello? Amen po ba? Napalitan na ng mga bago. Lumilipas po yung pagkakataon at panahon. Pastor, dapat, sabi ko sa tricycle, ipapasok mo ko doon, pero hindi ko na pinapapasok yung tricycle. Gusto ko yung baka ko doon at lahat. Simula nung tayo ay nagbalik gawain after pandemic, meron tayong mga kapatid. Pagdirahan natin. Hi, Pastor. Halika na. Samba na tayo. Katalikod na. Huwag tayong pakaya. Mga kapatid, huwag tayong pakaya. Nakita niyo yung mga video during the earthquake? Ha? Bakit fast food yung binasa ng Diyos? Bakit mall ang gumuho? Bakit? Dahil alam mo ba na sa oras na ito na ang mga Kristiyano ay sumasamba at ganito lang ang bilang sa church, ang mga fast food punong-puno, ang mga malls punong-puno. Anong ibig sabihin?
Tapos tayo mga Kristiyano, papayag ba tayo? Katulad ng napapanood natin sa mga video, Lord! 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 Sigaw lang ng sigaw, sigaw lang ng sigaw. Noong gumagalaw na yung lupa, bumabagsak ang mga building, sigaw ng sigaw, Lord! 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 Pero pagdating ng linggo, madadaanan ng pastor, hayayain ng pastor, tatalikod lang. Walang changes, walang pagbabago. Alam mo ang buhay natin, hindi tayo patanda. Pag nawili tayo, na-relax lang ang Christian life natin, we will die. Relax. Okay lang, kasi kahit naman relax tayo, kapag naman ang Panginoon sa pangako niya, kapag tayo namatay, pupunta tayo doon sa kanyang kaharian. Okay lang yun. Kaya lang, pagka nandun na, harap na sa trono ng Panginoong Jesucristo at magsusulit na tayo ng buhay ng bawat isa ng tayo ay nabuhay sa lupa. Tapos makikita niyo, tatawagin si Sister, puputol na ng corona, bibigyan ng award ni Lord. Bakit kaya may corona si Sister? Kasi siya yung pinakamasipag mag-invite ng tao. Siya yung pinakamasipag at pinakamaraming tao na dinadala. Siya yung nagbabible study, siya yung nagpapaawi, siya yung... Kaya meron siyang award. Pero kung wala tayong ginawa, oo, nasa langit tayo, pero witness wala tayo, yung mga tinututunan ng corona. Tagapalakpak na nga lang tayo, nasa lupa tayo, pagdating natin sa langit, tagapalakpak pa rin tayo. So mga kapatid, ang nais ng Panginoon kami ng Panginoon ay do not live throwback. Huwag mabuhay pabalik. Dapat pabalik. Napakahirap po. Ngayon gusto mo lahat sa pamilya mo sumunod sa Panginoon, pero hindi nangyayari. Dahil meron kang buwate, meron kang alaga, pero sa puso, gustong-gusto na makarating sa church, hindi maganap kasi bubuhati, dadala ka ng wheelchair, dadala ka ng holding bed. Pero nakakalungkot yung iba, hindi na kailangan magdala ng holding bed, hindi na kailangan buhati. Hindi pa sila ang karating sa gawain ng Panginoon. Isa lang ang problema, mga kapatid. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, nabubuhay pa rin ang tao, ang Kristiyano, sa lumang buhay. Sa lumang buhay. Kaya yung mga Kristiyano na hindi aktibo, hatiran mo ng balita, susugod yan ang pagkipag-away. Kasi hanggang doon lang yung kanilang life. Walang pagbabago, ganoon sila nung wala pa sila sa Panginoon. Pero nung nasa Panginoon sila, hindi sila umakbang, hindi sila nagpatuloy bilang bagong nilalang. Kilala mo sila, sister, halika na, sister, halika na, ayaw nila, nasa bahay lang sila. Isang araw may narinig kang pangit na balita laban sa kanya. Pag sinabi mo sa kapatid na ito, dahil siya'y nabubuhay sa lumang pagkatao, panigurado, makakarating sa barangay ang away. Bakit? Walang bagong buhay. Mamaya alam mo, may patuto ako, maiyak kayo sa patuto. Kung paano pabuti ng Diyos. Kanina si Bishop, hapyaw lang kay Sister Sarah. No? Mabuti ang Diyos. Meron pinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin na dapat nating
huwag pabayaan sapagkat pag kinulang tayo sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi pwedeng 99% na ang pagsunod. Hindi pwedeng 99.99% ang pagsunod. Kailangan pagsumunod tayo sa Panginoon bilang mga bagong nilala ng Panginoon. Kailangan 100%. Minsan, mas mahal natin yung gamit. Yung gamit, mas mahal natin kaysa sa Panginoon. Mas mahal natin ang pera kaysa sa Panginoon. Diba nakakita na kayo yung mga taong may mga kotse? Sige sa puta, sige sa himas ng kotse, hanggang sa yung kanilang asawa, nagsiselos na, sinasama ng asawa, buti pa yung kotse, minuto, oras, nahilipas mo. Kasi mahal ang gamit. Mas mahal nila ang gamit, mas mahal nila ang pera. Hindi lang sa pamilya, kundi sa Panginoon. Maging sa Panginoon. Kailangan makita natin ang direksyon ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Colossus chapter 3, 1 and 2. Dapat ito na iniisip natin. Pag umupo ka doon, nagbubungal ka doon, magtatanim ka ng buto ng okra. Habang nagtatanim ka dyan, dapat ang isip mo, Lord, gusto ko, Lord, pag ako nawala, talagang makita kita sa area mo. Makasama mo ako. Dapat yung iniisip natin. Iniisip natin yung mga pangyayari sa langit. Sabi dito, ituon ninyo ang inyong mga pag-isip sa mga bagay na nasa langit na pinaroroonan ni Hesus Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit, ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay sa panlupa. Kailangan yung langit ang iniisip natin, buhay na nandun sa langit. At isipin natin, sino-sino ang gusto natin makasama na may ugnayan sa atin sa pagpunta natin ng langit. Siyempre, yung mga mahal natin. Kaya mahal natin. Alam niyo, sir, sa inyo, nung kami ay nasa Saudi Arabia, siguro mga 25 kami. Biyernes umaalis kami. Mga Pilipino. Maalis kami ng Biyernes, pumupunta kami ng Rahima, Las Tanura para magsamba sa Diyos. Meron isang kasamahan namin na Pilipino rin. Nagtanong sa amin, alam niyo, pag Friday nalulukot ako. Sabi namin, bakit? Kasi dito sa building na to, ako lang yung naiiwan pagka Friday. Lahat kayo sama-sama, saan pa kayo pupunta? Bakit niyo ba ako iniiwan? Baka naman nakakita na kayo ng nina, ng ginto, isama niyo naman ako. Maghapon lang ako dito, natutulog, walang makausap, walang makita. Pagkatapos, makikita ko kayo, sama-sama kayo, magaganda mga busy nyo, nag-aalisan kayo, pagdating ng hapon, ay nagdarati na kayo. Nalulungkot ako, sabi niya. Iniisip ko, baka meron kayong nakitang nina ng ginto doon sa pinupuntahan ninyo, isa na naman. Ay, sinabi pa sa
tama ka, meron kami nakita hindi na dito. Kung ikaluluwag sa schedule mo sa susunod na Biyernes, sumama ka sa amin. Nung nakapakinig ng salita ng Panginoon, sinisisi na kami ang tagal nyo ng sinarili. Yung karunungan na meron kayo, na yung parang karunungan na yun, yung parang magbabago ng buhay ko sa amin ang kasama namin. Alam mo yung tao ngayon na doon sa Australia, isa ng pastor. Kaya mahalaga yung mabuhay tayo sa bagong kaisipan na iniisip tayo lagi. Hindi lang tayo makikipagkilala sa mga tao para maging kaibigan natin, kundi makikipagkilala tayo sa mga tao para maging kapatid natin sila sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya, maasa ang Panginoon. Dito ako ang umaasa. Ang Panginoon ay umaasa. Mayroon tayong magiging bunga. Sabi ng Panginoon, ang sanga na namunga ay kanyang nililinis upang mamunga pa ng marami. Ngunit ang sanga na hindi namunga ay kanyang pinuputol at pinatutuloy at sinusunod sa hapon. Alagaan. Ang tao na hindi namunga, susunogin sa impyerno. So yun po ang sinabi sa atin ng Panginoon. Kailangan po na tayo ay magdala ng mga tao sa Panginoon. Alam niyo, isang Kristyano katulad ko, mga kapatid, nakilala ko ang Panginoon nung ako ay 19 years old. Nakilala ko ang Panginoon sa college, nung ako'y nag-aaral sa college. Meron akong kaklase ng babae na dikit sa akin at sabi nga ng mga kaibigan ko, may gusto sa iyo, bigaw. Pero nung nakadikit ko na, nakausap ko na, ay hindi ko manigawan kasi laging verse ng Bible ang sinasabi niya sa akin. At sa pamamagitan ng babaeng yun, nakilala ko ang Panginoon bilang Lord and Savior. At naghiwalay kami sa school, 1980 until now, hindi na ulit kami nakikita. Sabi ko nga, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon. Magkita kami ng babae na yun para mapasalamatan ko siya na ipinakilala kanya sa akin bilang Panginoon sa iyo. Kailangan meron tayong gano'n na isang araw hahanapin tayo ng tao. Yung lumipas ang isang taon, yung okay. Gusto kong makita para pasalamatan ko kasi siya ang nagpakilala sa akin. Kasi ang Diyos, umaasa ang bawat isa ay magkakaroon ng bunga. Kaya yung mali natin pagkatao, yung dati natin pagkatao, and check natin yung nakablo. Palitan natin ng bagong pagkatao. Kahit ito na lang, Paginoon, maraming salamat sa umaga nito. Na ikaw po, Panginoon, patuloy na musap sa amin. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng lakas ng loob na kami ay umalis sa isang buhay na stagnant, Panginoon, at kami ay humakbang, Panginoon, sa isang buhay na binago. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na salamat. In Jesus' name, Amen. Kapag bago ko mag-Lord Supper, mga kapatid, pag kinumusta kayo, sabi ng Panginoon, tayo araw-araw binabago ng Panginoon. Pag kinumusta kayo, nasagot niyo, hindi maganda yung eto, gaya pa rin ng dati. Ibig sabihin, walang pagbabago. Ito nagbago na.
Pag kinumusta ka, si Sir, kumusta ka na? Nako, Pastor, mas mabuti kaysa kahapon. Kasi God renew us every morning. Amen? Amen. Tayo po ay lalako sa ating Lord's Supper.